meron tayong client na Suzuki Transformer. So ang main issue is dragging, ano siya, malakas kumain ng gasolina. Tapos mahina yung hatak ng engine, pati yung takbo. So ngayon ang gagawin namin, check natin kung ano yung mayroong issue nito. So wala tayong ibang gagawin nito dahil automatic ito. So ang pinaka main issue talaga nito is yung kanyang transmission. Wala tayong ibang pwede ma-diagnose kasi okay yung engine guys, na check up na namin. So ang problema lang is yung kanyang transmission. So check natin yung sistema sa loob. So walang ibang gagawin kundi mag-change oil. Dahil ang transmission ng automatic, mahal ang PMS dahil binubuksan po talaga yan. Pero sa atin, gawin natin, unang step is change oil muna tayo ng fluid. Ngayon tatanggalin natin yung transmission. Doon din malalaman kung anong fluid meron siya sa ilalim. Okay? So sensya na kayo, medyo hihingal ako dahil pagod talaga, medyo busy guys. Dahil ba nakaumang, pero may mga pyesa na yan, kakabit-kabit na lang. Okay, tsaka yung budget. So tara, let's go. Okay, mapagpalang araw guys. Ang problema talaga is ganito. Yung unit, okay naman yung engine, and then ang problema din, meron siyang check engine sa dashboard, pero yung under ng makina so far okay naman. So ang problema is dragging, tapos mahinang hatak, low power. Ang ginawa namin, nagpalit na kami ng spark plug, kaya yun ang gusto ng may-ari, pero sinabi ko transmission talaga. Pero ang topic natin ngayon is automatic transmission. So magtatanggal tayo ng mechanism transmission guys, para makita nyo kung ano meron doon. Yung level ng oil nya, check natin ngayon mamaya konti. Tingnan natin kung ano yung dami. Tapos yung viscosity mismo ng fluid ng kanyang automatic transmission. Doon din malalaman kung okay ba yung kanyang system sa kanyang automatic transmission. Okay? So makikita nyo guys, talagang may problema yung mechanism nito. Kita nyo hindi umaandar, pero yung RPM nasa 1.5 na. So may problema yung kanyang electrical system o either electronics na naka-built-in mismo sa kanyang ECM. So okay. So tara, let's go. Tingnan natin yung mechanism ng kanyang automatic transmission. Okay, so sa mga nagtatanong sa akin, ito yung location ng kanyang dipstick sa kanyang automatic transmission guys. Check natin yung level. Una nyo gagawin, check nyo yung level. Kita nyo? So napakalayo na, ayan o, ng level ng kanyang fluid. So dapat yan, nandito yan sa edge. Ibig sabihin, kunti na lang talaga yung laman ng fluid niya guys. So anong gagawin? Kailangan palitan. Okay, so tara, palitan na natin. Tanggalin muna natin yung mechanism. Anong gagawin natin? So titirahin natin guys. Tanggalon na to na siya para madukot na to na yung hanggon, yung oil seal sa atras. Bakit ang gwapo mo? Siyempre, always. Okay, so ito yung transmission ng van. So babaklasin natin to guys, para makita natin yung dumi sa loob. Tatanggalin natin yung oil filter, ay yung fluid filter niya sa ilalim, para makita natin yung dumi. Okay, so ayan ang mechanism. So change oil tayo. Let's go. Okay, so basic pointers guys ang ko sa inyo, tips na isasabihin ko sa inyo. So once na mag-encounter kayo ng transmission, para sa akin as a chief mechanic, so una kong ginagawa nito is nag-change oil talaga ako agad. Wala na akong ibang sabihin sa may-ari. Kasi kung tutusin talaga ang transmission, pag nagkaroon ng issue, masakit talaga sa ulo, especially sa may-ari. Bakit? Kasi hindi mo alam kung saan mo titirahin yung issue. Lalo na kung wala kang scanner, wala kang tools na gamit. So para sa akin, para makatulong ako sa client, remedyo, unang-una fluid talaga. Una ko tinatanggal is yung transmission fluid. Kasi dito ko malalaman kung ano yung klaseng problema sa loob ng engine once na natanggalan natin. And then once na natanggal mo na yung fluid, doon mo madadiagnose kung ano talaga yung sa loob dito, kung ano yung mechanism na nasira o na damage mismo sa loob. Okay, so yun ang mga basic pointers guys pag magtatanggal kayo ng kayo ng automatic transmission, especially sa mga multi-cab and then sa mga iba pang unit. Okay, so yun ang mga basic pointers guys, pasilip sa inyo. Okay, so tatanggalin mo na guys unang-una yung fluid filter, which is itong maliit na yan. So pwede mo tong ibalik. Okay, so nakadepende na yan sa may-ari, pero sa akin kasi
binabalik ko lang ito, especially once na yung screener ay hindi naman siya ano na type, tawag niyan yung parang tela o yung nasisira, especially pag yung strainer ay tulad nito, para siyang stainless na pino yung grano niya guys, so matibay yung screen, bakal, so pwede mo siyang ibalik, nililinisan lang yan, gasolina ang gamit. So yun ang mga basic pointers para hindi ka nabibili dahil medyo mahal nga naman yan, kasi ang hinahabol natin makatipid talaga yung may-ari, okay? Pero kailangan alam mo talaga yung paano tirahin para talagang sulit yung tira mo at hindi yung may-ari gagastos ng malaki. Okay, so tanggal na natin guys. Makita nyo, once na tinanggal mo yung oil filter, merong reserve yan doon sa kanyang valve body, tapos lalabas na mismo diyan sa oil filter pag tinanggal mo na mismo yung buong oil filter housing. Okay, so yan ang mga basic pointers. So yan ang issue ngayon. So unang-una mong gagawin dyan, pag nakita mo na yan na ganyan, so i-check mo unang-una lahat ng valve mechanism niyan, yung solenoid, yung lahat ng sistema na merong connection. Okay, so ito makikita nyo guys, ito yung oil filter fluid. So makikita nyo okay pa naman yan dahil ano siya, strainer type siya na bakal, so pwede siyang i-reuse, pwede mo siyang linisan lang. Tingnan mo, so walang bara, so may bara part lang dito sa may loob pero sa likod wala. Okay, so ibig sabihin lilinisan na natin yan, tapos ibabalik na lang din natin. So ibig sabihin reusable siya. Pero although may ibang nagsasabi na hindi na pwede, pero para sa akin pwede siyang gamitin. So ayan guys, yung dumi makikita natin sa mechanism niya. So yung dumi kailangan siyang tanggalin, so ibig sabihin ganoon siya ka bara. So may bara siya, mga powderized metal, powderized metal. So ito rin ganoon din, nagbibigay ng cause ng dumi. Ito yung nagbibigay ng bara sa valve body. So yung valve body niya, kung makikita nyo dyan sa video na yan guys, yan yung bara na may nagiging cause ng kalso doon sa kanyang mga pressure. So kailangan wala yung mga tatawag na grit o powderized metal, kasi kung merong grit o powderized metal, so yan nagiging cause ng problema. So once na merong mga kasi bakal to guys tapos papaloy yan doon, magkikiskisan na doon sa mga clutch lining mo. So ito siya nagiging main cause. So kailangan talaga yan, lilinisan talaga yan, kailangan talaga yan palitan ng fluid. Okay, kasi pag hindi mo na palitan ng fluid yan, isa yan sa magiging problema sa system ng transmission. So dyan na magaganyari, magkakaroon ng problema yung makina mo. Okay, so makikita nyo naman yung dumi na yan, so yan ang problema, nagbibigay ng sakit sa ulo transmission. Okay, so linisan lang guys, tapos ibalik natin, palitan natin. So after natin na magpalit guys, naglinis na rin kami, hindi natin na-videohan. So ikakabit na natin ang buong mechanism niya. So lalagay ka na lang ng gasket oil sealant para wala talaga yung yung leaking. So mura lang naman yan, tag 85 pesos po yung isang sachet. Dahil pag nag-leaking, so mangyari masakit sa ulo kasi back job na siya. So magugulat ka na lang, tawag yung may-ari na sir leaking, so iwasan yun. So ang suggestion ko sa mga nagtatanggal ng mga baguhan na DIYers na nagtatanggal ng transmission, nagpapalit ng fluid, so gasket oil sealant ang the best para talagang dikit na dikit yung tawag yan, yung bawat age ng crankcase at ng transmission. So para iwas sakit sa ulo, kasi nga pag nagtulo medyo masakit sa ulo kasi magtatanggal ka na naman trabaho. Okay, kung pinalabor mo yan, medyo dodouble yung mo, so malaki gastos. Okay, so yun yung mga basic pointers guys kung magkakabit kayo ng transmission. Tsaka isa pa, kung naglalagay kayo ng transmission, laging tandaan kung ang transmission nyo automatic pero CVT type, so kailangan CVT na ang gagamitin nyo, so CVT fluid. And then kung automatic transmission naman na ATF type, so kailangan automatic transmission fluid ang ilalagay mo, kasi once na magkamali po kayo, maglagay kayo ng fluid na CVT tapos nalagyan nyo ng ATF, so magkakaroon talaga ng problema doon sa loob guys. So tandaan nyo yan, kasi once na ilagay mo yung fluid doon sa loob na hindi siya akma doon sa kanyang type ng viscosity ng fluid, magkakaroon talaga ng problema, especially yung mga CVT malagyan mong ATF. Mag-iiba yung takbo ng engine, umiinit agad yan kasi nga hindi niya kaya yung pressure, yung init mismo doon sa loob ng mechanism ng CVT. Okay, dahil nga belt type yun na siya, na bakal. So yun ang mga basic pointers guys, kasi may nagtanong sa akin nga, sir bakit uminit yung ko, nanginginig yung transmission after ko pong mag change oil.
So yan ang iniingatan guys, yung ATF, automatic transmission fluid, and then CVT, continuous variable transmission fluid. So yun ang pagkakaiba nila. Okay, so yun ang mga basic pointers and mga tips. Okay, then magkakabit na tayo ng fluid filter ng transmission. So magkakabit kayo ito, tandaan nyo may o-ring po talaga yan before nyo ikabit. Kasi once na walang o-ring yan guys, sabihin ko sa inyo, magugulat ka na lang kung wala kang pressure sa iyong automatic transmission fluid. So tandaan nyo yan, may o-ring po talaga yan na kinakabit bago nyo salpak yung fluid filter. Okay, so yun ang mga basic pointers. Kasi minsan may nagtanong sa akin, after na magkabit, mag-change oil, wala ng pressure, hindi na tumakbo. Kasi nga nakalimutan nila yung o-ring sa fluid filter. So marami nangyayari na ganyan na nagsi-self DIYer sila. So sila lang tumitira. So magugulutan sila na wala na yung takbo ng kanilang automatic transmission. Ayaw na mag-drive, ayaw na mag-first gear, second gear, third gear, and fourth gear, especially sa reverse. So mawawala talaga yan kasi yung mismo yung higop ng bomba hindi niya na makuha kung saan siya humihigop. Hangin na, meron lang siyang tatawag na bubbles. Kaya kung bubbles na yan, vacuumized na yan, so walang pressure na pwedeng itapon kay na hihigupin ni fluid pump papunta doon kay torque converter. So kulang yung ratio na hinihingi ni torque converter para ibato niya doon mismo sa buong mechanism. So yun yung mga basic pointers guys pag nagkakabit kayo ng fluid filter na mechanism ng transmission. Okay, almost done. Nagkabit na rin kami ng wheel seal dahil may leaking yung oil seal dito. So ang gawin natin guys, shoutout muna ako sa mga buddy. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Patuloy kayong sumusuporta sa ating vlog. Brad Peng, kumusta ka? Wow. Laban lang. Kanya akong mga buddy, wala, absent ng usa, si Payat. Muna akong chip nga next, si Brad Peng. Helper, si Brad John. Ako mo ito pang pagbuot, Rizwan? Ang usa, si Brad Payat. Ang among rebounder. Okay, so we're almost done. So ang gagawin natin ngayon is maglalagay na tayo ng automatic transmission fluid. So tara, let's go. So taas tayo guys, let's go. Okay, so pag naglalagay kayo ng automatic transmission fluid is almost ano lang ito, mga 2.2 something. Ang 2.2 liters ang ilalagay natin. Okay, so kung maglagay kayo, may nag-chat sa akin sa comment section na naglagay daw siya ng 3 litro. So nangyari sobrang busog ng transmission. So mangyari hihina ang takbo. So ang gagawin mo niyan is kailangan ang ilalagay mo lang is almost 2.2 liters. Okay? Lalo na pag natanggal ka ng natawag na tawag niyan yung tatawag na fluid filter. So pag nagtanggal ka nun, kailangan talaga mga 2.2 liters ang ilalagay mo. Okay? So yun ang mga basic pointers guys sa paglalagay ng ATF sa transmission. Okay? Check natin guys. Tapos tayo lahat. Check natin yung oil level. Yun. So hanggang lampas konti, okay na yan. Yan. Sige. So start na natin makina. So kailangan lampas ng konti para sige. Out the battery, Brad. Start na natin. Tara. Ngayon kung mag-i-start kayo, ang gagawin yung sistema dyan, kailangan nyo lamanan yung kanyang buong mechanism. Okay, medyo madumi yung unit. So down na natin to. Okay, so gawin natin guys, papanalin na natin yung unit. Okay, so kita nyo naman kailangan naka-park yan. Okay na, Brad? So i-start na natin. Yun. Okay, so ang gagawin nyo ganito, nag-change oil na kayo, so idling muna ng konti, mga ilang minutes or seconds. Yan. After that, tingnan nyo itong ito yung check engine, pero ibang issue yan guys, ibang vlog yan. So ito yung park, so kailangan lalagyan nyo, ibig sabihin lalamanan mo yung ball body. Okay, so hawak ka sa shifting lever mechanism, tapos ipapalok mo na ang reverse. Okay, reverse, ibig sabihin gumagana siya. Yun. Tapos tawag yan, mag-neutral ka, tapos drive, tapos dos, segunda, and then primera. So ibig sabihin may mga laman na yung mga ball body, meron ng pressure doon. So balik ka, segunda, drive, neutral, reverse, park.
So ibig sabihin okay na yung ano so loob ng valve body may laman na. So gawin natin ano na natin, i-unpark na natin. Yan, tapos i-try na natin nga paggalawin na mismo yung unit. Okay, so aircon tayo, medyo mainit. Hindi kaya ng power. Yun, okay. So ayan na guys. So naka-unpark na yung ano, hindi na siya naka-handbrake. Okay. So apaka sa brake, tapos reverse tayo. Yan, so check natin kung atras ba tayo. May kalso, Brad? Sige, sige. Wait lang guys, hipit pa ng gulong. Okay, so balik tayo guys, tapos na. So nakapark tayo, and then gawin natin, mag-reverse tayo. Check natin yung reverse natin kung okay. Up. Okay, so may reverse, and then neutral, tapos drive. So drive tayo din, andar ba siya? Yun, malakas yung power guys. And then segunda, check natin. Yun, malakas. Okay, and then primera. Okay, so ibig sabihin okay na siya, may mga laman yan, drive, neutral, reverse, park. So yun ang gagawin nyo pag mag ano kayo, pag mag after ng mag change na fluid. Kailangan level muna doon sa level ng kanyang dipstick, tapos saka ka mag start idling, and then hawak ka dito sa park na shifting lever, ilalagyan mo yung laman yung kanyang valve body. Yan, reverse ka, neutral, drive, second gear, first gear. So ibig sabihin may mga laman na yung valve body. Okay, so pag tapos na yan, ang gagawin mo naman is papatay mo na yung kanyang ano, switch, patay yung makina, and then balik kayo sa makina guys, dun sa kanyang level ng fluid. So tara. So ganoon na ka-simple yung technique paano siya mag ano, kahit mag-DIY ka pwede. Sundin mo lang yung step na ginawa natin para hindi na kayo mahirapan dahil medyo mahal talaga ang labor. May pangunas ka, Brad? So tanggal natin to. Agis. Ay, bunutin mo nga, bunutin. Bunutin mo yung dipstick. Sige. Trapuhi. Punasan mo. Yun. Sige, tapos hindi, sa oil yan ito. Sige, balik mo yan. Yan. Sige. So check natin guys yung level. Tuturuan natin itong ating body. May bagong apply Ayun. Hanggang saan? Pero tama rin so hanggang dyan, di ba? So kanina ang level ng fluid natin hanggang dito. So sumobra siya. So ibig sabihin pag andar ng makina ng transmission, yung valve body, yung fluid filter, meron na yung laman. So level na siya dito. Sige, last time, sige, pasok ko pa ulit para for final. Okay. Yun. So tama lang. Sakto lang ang level. Okay, sige. Ayan na guys, so medyo okay na yung tira natin. So ganun lang siya kasimple. So at least alam niyo na yung simpleng way na dapat gawin kung halimbawa ang yung automatic transmission tawag yan low power o walang hatak. So wala kang ibang gagawin. Unang step is para hindi ka malakihan, remedy is mag change oil ka muna. After that, mag change oil, doon mo malalaman yan kay pag engage mo ng first, second, reverse, first gear and drive, mangyari yan, wala siyang kadyot, ibig sabihin wala siyang pwersa. So ibig sabihin may problema yung kanyang solenoid valve body, electrical system, and then or clutch system. So sa fluid pa lang guys, malalaman mo na yun ang problema. Okay, so at least iwas ka sa malaking kasusan na magawa na lang ng paraan. So marami na akong transmission na natitira guys na ang problema mismo is yung mechanism ng kanilang fluid. So, okay, so walang ibang option doon kundi mag change oil ka. Dahil kung iba ng mga mechanic, totally down agad yung transmission mo, which is masakit sa ulo. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. So yun lang. So ganun lang siya kasimple. So shout out sa ating lahat, sa ating mga kapwa mekaniko, sa ating mga baguang mekaniko, sa mga unit owners, sa mga OFW at sa lahat ng mga Pilipino mga vlogger. So God bless sa inyo lahat guys. Please support our Filipino YouTuber and Filipino vlogger guys. So saan man dako ng Pilipinas, saan dako ng mundo. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless.